Welcome po sa aking channel. Isang panibagong topic na naman po ang gagawin po natin ng reaction video ngayon. Mula po ito kay Boss Balita TV. Title po nito, Udyat na Bato, Pinas nag-deploy ng 100 TCG. Warship ng India dumating na, alisin, ibinaon ng tubo ng China. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo itong reaction video. Sisimulan ko na po ito ngayon. Let's do this. Mismong mga Chino'y nagulat nang biglang dumating na dito. Tatlong warship ng India, si BBM din nagulat. Base sa balitang kumakalat, China iiyak na naman dito. Meron na naman ditong barkong panggera. Tatlong barkong panggera ba naman kasing pinadala dito? Yung isa nga lang noon nagdulot na sa China ng problema. Ayon kay Rear Admiral Rajesh Dankar, Flag Officer and Command ng Indian Navy, 4 na araw silang mananatili dito sa Maynila para makaensayo ang Philippine Navy. Kaya kung China sasabihin yung naghahanap lang ng gulong Maynila, bakit takot kayong palayasin ng Indian Navy? Will also participate in a maritime partnership exercise, that is MPX, at sea with ships of the Philippines Navy. The Indian Navy and the Philippines Navy share strong bonds of friendship, and both have endeavored to participate in maritime partnership exercises at every available opportunity. Samantala, 100 PCG naman ang idineploy para sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Paraan-anya daw nila ito para mabantayan lahat ng pinaka-critical na parte ng Pilipinas. Hindi daw para sa West Philippines yung gagawin pagde-deploy, kundi para dun lang sa mga may illegal na may ginagawa sa Pilipinas. Well, dapat naman talaga yan, no, na mag-deploy talaga sa buong Pilipinas talaga, kasi lalo ngayon po talagang pinapakasok na po tayo ng mga Chinese, no. Meron nga tayo, 'di ba, naging mayor pa ng Tarlac, 'di ba, Chinese yun. Sobrang nakakalungkot po, no. Dapat talaga ingatan po lahat ng borders diyan Pilipinas, lalong-lalo na po ang mga airport, talo sa immigration. Sana po manggigpit po talaga, no. Tayo na nga, no, sa pagde-deploy din po ng India po dito ng mga warship po nila. Dapat lang po yan para po makita po talaga ng China na mali po ang ginagawa nila, na na may gagawin po silang hakbang sa June 15 na manghuhuli ng araw sila, na sinasabi nilang na mga foreign trespassers na sinasabi nila diyan sa West Philippine Sea, na sobrang kapal na mukha ng China na pagbabawalan na nga daw at huhulihin nga daw, no. Nako, pag talaga pong ginawa po ng China yan, talaga po magkakagulo na po talaga, no, kasi po wala na po talaga silang sinusunod na batas doon China. Para dun lang sa mga may illegal na may ginagawa sa Pilipinas. We have identified these 6 critical district first, so that we could augment and intensify our fight against human trafficking, drug smuggling, arms smuggling. Pero ang talagang nakakabahala, itong ibinaon ng China sa West Philippine Sea na tubo. Hinalang may itatayo na talaga sila dito sa lupa. Sabay sabing huhulihin pa nilang mga papasok sa West Philippine Sea mga Pilipino. Grabe talaga yung sa tubo na yan, no. Siyempre alam naman natin na yan, langis yan, no. Either langis o methane gas, kasi napaka yaman, sa likas na yaman talaga dyan sa Baho de Masinloc, particularly talaga sa buong West Philippine Sea. Kaya aligaga po talaga ang China na sakupin po yan, no, which is ginagawa na po nilang lahat ng illegal, no, na mga maling paraan, kakapalan ng mukha, lahat na po, no. Pati po ang ating EEZ ay pinapasok po talaga ng China. Hindi na po makapaglayag ang ating mga mangingisda diyan sa Baho de Masinloc, no. Hindi sila makapangisda ng malaya diyan dahil hinaharas po talaga ng mga Chinese vessel. Sobrang maling-mali po talaga ang China, at sana po talaga ito po ay masilip po talaga, no, sa international law, dahil nakita na po ng buong mundo yan, na talaga pong nangaharas po talaga ang Chinese, no. Sobrang nakakalungkot po talaga, kasi nga po yan lang po kinabubuhayan ng ating mga mangingisda, ipinagkakait pa ng lecheng China na yan, no. Real talk lang po tayo dito, no. Nasundin nyo. Ito palang pinakatatago-tago nila. Ngayon daw po, tinaboy na sila, hindi na sila pinapayagan doon kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, meron lang itinatay yung tubo sa gitna ng Baho de Masinloc. Grabe. Bago mangyari ito, dati nakakadikit pa sila ng around mga 100 meters, 50 meters sa Baho de Masinloc. Pero ayon kay Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, pinag-utos na sa kanila ng Pangulo
na dagdagan pa ang asset sa West Philippine Sea para kung sakaling kailanganin na natin ng saklolo, merong matatawagang mga barko sa West Philippine Sea. Nag-utos na ang ating Pangulo and si National Security Advisor Eduardo Año sa ating Philippine Coast Guard, kasama na rin ang ibang mga assets gaya ng Philippine Navy, na paigtingin yung presensya. Kumbaga sa lungsod, police visibility. Yes, yes. On the part naman of our naval assets, greater presence para kung sakasakaling may ganitong insidente, may matatawagan sila. At Grabe si PBBM, palakpakan natin yan. Sobrang ano po talaga. Kumikilos po ang ating presidente at nararamdaman po natin, no, tagang lalakas po ang loob natin. Talaga pong na kumikilos po ang ating presidente. Hindi po tulad ng nakaraang administrasyon po talaga na halos ibenta na po ang Pilipinas na pwede na po tayo maging probinsya po talaga ng China. No, pero sa ating Pangulong Bongbong Marcos talaga po, ayan po ang leadership, napaka-solido po, no, ng leadership po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang dapat na sinusuportahan po nating presidente, si PBBM. Kasi po talagang mga Pilipino po talaga lumalaban po tayo. Hindi man tayo nakikipagpisikalan dyan, no, sa West Philippine Sea, dyan sa China. Pero po nakikita po natin talaga na kumikilos po ang ating presidente sa ng kanyang gobyerno. pwedeng sumaklolo yung ating mga barko. Tama. Hindi ko maintindihan kung bakit tatawagin nilang malisyoso ito because itong bago nilang Coast Guard regulation kung saan may di umano karapatan sila na magdetine, mag-aresto at mag-expel ng mga mangingisda, for example, kung sino man ang nagtetrespass sa kanilang sinasabing karagatan. Without trial, partner, no? Ito po ay kinababahala ng ating pamahalaan at yung mga pamahalaan pa sa rehiyon. Kasi ito po, it does not only apply, hindi lang po ito nag-a-apply sa Pilipinas, it also applies to Taiwan, for example, to Brunei, Indonesia, to Malaysia, lahat ng mga bansa na nandyan sa South China Sea. And in particular, yung ating 200 nautical miles exclusive economic zone. So, grabe talaga itong China na sobrang gahaman po, no? Talaga pong lahat gagawin nila para talaga, kumbaga sila po talaga yung nagpo-provoke talaga ng gera, no? Ito lang po talaga yan, no? Pag dumating na po talaga yung oras na yan sa June 15, at meron pong hinuli po kahit po sa atin ng mga Pilipinong fisherman na mga mangingisda natin o sa mga ibang bansa din na nabanggit ni Sir, no? Nako talaga, ito talaga ang pagsisimula na talaga niya ng gera. Kasi po hindi po makatao yun eh. Ikukulong po nila ng walang paglilitis. Doon po talaga ang maling-mali, no? At rules lang po nila yan, hindi po yan pasado sa international law. Kumbaga talagang sila lang po ang nag-aano ng batas nila na yan, no? Which is talagang sobrang gahaman at sakim po talaga ng China. So yung ganito pong paglalabas ng China ng bagong regulasyon, kasunod kasabay nung atin ito civilian convoy ay nakakabahala po sa atin, and we consider this as provocative and escalatory, no? Kasi parang tinatakot nila yung ating mga mangingisda na pumalaot dahil pwede na daw nilang arestuhin and i-detain for 30 to 60 days kahit walang paglilitis. Wala pa naman na ganitong nahuhuli or dinidetine ang Chinese Coast Guard so far. Wala pa naman. Sa June 15 daw nila sisimulan ang pag-implement nitong bagong Coast Guard regulation na ito. Ngunit sa tingin ko, partner, parte lang to ng scare tactics ng China. No? Para bang ini-intimidate tayo, tinatakot tayo. So ang posisyon po ng National Security Council ay wag po tayo magpapa-intimidate, wag pa tayo magpapatalo dyan. Tuloy-tuloy lang yung ating pangingisda ng ating mga mamamayan at itaguyod natin yung ating karapatan. Kasi alam ng buong mundo na ang West Philippine Sea ay parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Tama yun, no? Palakpakan natin yung sinabi niya, no? Solid po yan, no? Huwag po tayo matakot dyan kay Goliath, no? David and Goliath po kasi yung labanan dito. Huwag po tayo matakot. Puro laway lang po yan, talaga pong gagawin lang po nila yan para manakot lang po talaga, no? Karapatan po ng mangingisda natin o tayo po lahat, no? Na mangingisda dyan o pumalaot dyan sa sakop po natin, lalo dyan sa Baho de Masinloc. Huwag po tayo matakot kasi po nasa tama po tayo. Ang China po ang lumalabag. Pag po talaga po ginawa po nila yan at nanghuli po sila ng walang paglilitis at kinulong po ng 30 to 60 days, naku, malaki problema po talaga yan. Talaga pong buong mundo po, nakikita na po ng buong mundo kung gaano po na sila po talaga ang may mali po talaga dito. Sila po talaga ang may ill intention po dyan na masama dyan po sa West Philippine Sea at hindi po ang Pilipinas. Alam mo, ADG, nakakatakot pa rin, no? I mean, ako para sa isang ordinaryong mamamayan. Kasi pag-isipin mo, hindi malayong hindi nila ito gawin. Actually do it.
what if they actually do it, detain our fishermen, our innocent, fishermen, for example, without trial? Well, unang-una, noong 2021, naglabas na rin sila ng bagong Coast Guard law na may ganito ring powers and authority, pero hindi naman nila ginawa. No? It's been how many years since then? So, ang sa tingin namin, and sa tingin din ng Philippine Coast Guard, this is an empty threat on the part of China. But just in case, as you said, partner, baka gawin nga nila ito. Okay, so ano po pa, bukod sa sinabi ninyo, visibility, no, ano pa yung mga gagawin ng pamahalaan para protektahan ang ating mga kababayan sa mga panghaharas ng China dito sa West Philippine Sea? Well, ayaw kasi natin, partner, na bigyan to ng masyadong pansin kasi alam naman natin scare tactics lang ito. No? The moment kasi we raise this officially to the Chinese government, it's some sort of acquiescence or recognition na meron nga silang ganong klaseng authority. So, ang aming panawagan sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy lang yung inyong pangingisda, yung ating mga civilian, yung mga civilian convoy na yan, tuloy-tuloy lang natin. At sa ating mga karating bansa, dito sa ASEAN region, sa iba pang mga bansa na naniniwala sa international law, no? Let's just continue to sail these high seas. Yes. No? Nothing will stop us here except ourselves. No? I-assert. Ito lang yan no? Pag ginawa ng China yan ay talaga may kalalagyan na po sila at saka sobrang takot lang din po nila kasi po magtutulong-tulong po yan ASEAN yan di ba? Tapos ginaganon nila. At talagang pag ginawa nila yan, talagang kukuyugin na po talaga sila ng ASEAN. Isipin nyo yan. Siyempre, andyan din si Big Brother. US, no, tutulong din po talaga. Talaga pong hindi po pwede, no. Ewan na lang po natin talaga kung gagawin niya ng China, pero sa tingin ko po laway lang po yan, o nananakot lang po talaga sila kasi po, unang-una po marami po silang makakalaban kasi sa batas na nilalabas nila na manghuhuling araw sila sa June 15. Magkakaalaman po, no, antayin na lang po natin ng June 15 kung talaga pong gagawin niya ng China. At pag ginawa po nila yan, talaga may kalalagyan na po sila. Hindi porke po sila po ang pinakamalaking navy sa buong mundo, no. Sila po ang may pinakamaraming navy warship, no. Pero hindi po yun Ang usapin po dito ay makakalaban po ng China ang halos karamihan ng bansa na nakapalibot po dyan sa West Philippine Sea. Yun po yun, kuyog po talaga at syempre po may suporta pa po yan ng European Union at ng US. Syempre ng Japan, Australia at marami pang iba. India, lahat po talaga yan Talaga pong ang China po dito ang B-lane na matatawag po natin. Natin yung supremacy of international law because that's the only way we can have a rules-based international order. Ito naman, ADG, nais din paimbestigahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang di umano'y wiretapping ng Chinese Embassy sa Manila sa isang umanong opisyal ng AFP. Ano ang hakbang ng NSC tungkol dito? Grabe umaabot na po sila sa wiretapping. Ganun po katindi po yung China na talaga pong kailangan po talaga maghigpit na po tayo dito sa Pilipinas. Kailangan po lahat po ng border, higpitan. Lalong-lalo na po ang airport natin at ang immigration kasi po napapasok na po tayo ng mga spy, no? Real talk na po yan, no? Ito po, wiretapping, hindi po biro yan, no? Kasi po yung mga masiselang pong impormasyon, pwede po nilang masagap yan, pwede po nilang marinig yan at yun na nga, gagawa na po tayo ng taktika dahil alam na po nila yung ating gagawin, lalo po ng ating gobyerno, no? Maling-mali po talaga na maluwag po tayo, lalo na po sa mga airport. Lalo na po rin sa mga natin, ng mga seaport din po, no? Dapat po talaga higpitan yan. Tama lang po yung ginagawa ng PBBM na higpitan po lahat at imbestigahan po yung wiretapping na yan. Isang umanong opisyal ng AFP. Ano ang hakbang ng NSC tungkol dito? Well, hindi po kami law enforcement agency. Ang law enforcement and investigative bodies natin, ang National Bureau of Investigation, the DOJ and the Philippine National Police. And I understand, I was told na ginagawa na nila yung karampatang investigasyon dito. No? But we support, of course, itong panawagan ng ating Pangulo na investigahan ito. Indeed, kung totoo man na meron ng alleged wiretapping, this is a violation of Philippine laws. No? And hindi po maganda na yung mga bisita natin sa ating bansa na siyang mga diplomats, no? They're guests of the Philippine government, ay di umano, no? Ay lumalabag sa mga batas ng Pilipinas. So, isipin niyo, no, kung ibang presidente yan, pababayaan na lang yan, no? Probinsya na tayo ng China, no? Isipin nyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos, talagang ayaw niya po yan, no? Talaga po naninindigan po tayo, nalalaban po tayo sa mga walang yang yan, no?
Pero po si PBBM talaga po kumikilos po no, nakikita po natin. Magkakaroon ka talaga ng ano eh. Mai-encourage ka no na parang lalakas yung pagka-Pilipino mo, yung pagka-patriotism no. Yung patriotism mo sa bansa mo, lalakas yun no. Dapat ganoon talaga namumuno, ganoon dapat ang presidente. Hindi tulad po nung nakaraang presidente no na talagang yukod na yukod at halik na halik sa puwet ng China. Takot na takot po no, takot na takot mabomba lahat na po no, kaya po talagang hindi po talaga no, wala pong pala. Kaya nga rin po nagkaroon po ng gentleman's agreement, 'di ba, dahil po doon. Di umano no, ay lumalabag sa mga batas ng Pilipinas. So, importante po para sa ating bansa na malaman natin ang punot dulo nitong sinasabing alleged wiretapping kasi mismong Chinese Embassy ang nagpalabas nito. Ngayon, ikaw, Isipin niyo, 'di ba? Mismong Chinese Embassy nagpalabas noon. Isipin niyo, 'di ba? Nakakainis lang talaga no, yung balik tayo dito sa ano natin. Na nagkaroon din tayo ng ano, ng namumuno sa Tarlac nga si Alice Guo, 'di ba? Na Chinese. Paano nangyari yun at paano nanalo yun, no? Kaya mga kababayan ko, nako, kailangan mag-isip kayong mabuti, no? Tayo rin po ang magpapahamak sa bandang huli kung hahayaan at ito-tolerate lang po natin lahat po ng mga gawaing ganyan. Lalo't hindi po natin sila kalahi, no? Dahil po pagdating ng finals o bandang huli, tayo rin po ang magsasama-sama, magtutulong-tulungan tayo po mga Pilipino. Kaya tulungan po natin, suportahan po natin ang ating gobyerno na labanan po ng lahat po ng mananakop na yan. No? Hindi man po tayo physical na makapunta dyan sa West Philippine Sea para tumulong dito po sa social media. Paulit-ulit ko na pong sinasabi na tumulong po tayo na maging against po dyan sa mga pro-China. Wag po tayo maniniwala sa mga sinasabi ng mga pro-China dahil po tayo ay Pilipino. Ilaban po natin ang karapatan natin bilang isang Pilipino. Alleged wiretapping kasi mismong Chinese Embassy ang nagpalabas nito. ngayon ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa. Ayun lang po no, nagawan po natin ng reaction video to mula po kay Boss Balita TV. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. At wag mo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel. Road to 100k subscribers na po tayo. Tulungan nyo po ako na ma-reach po ang 100k subscribers. Maraming salamat po sa mga always nagda-like at syempre po sa nag-share po ng ating video at syempre po sa mga nagsusubscribe sa aking channel. Until next time po, mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.